Pwede po ba akong tumugtog kapalit ng pagkain? Umalpas sa katahimikan ng ingranding lobby ng Continental Hotel ang mahinang tinig ng isang 12 anyos na batang babae. Humihiwa sa maringal na usapan ng mga panauhin na parang bigla ang bugso ng hangin. Natigil ang mga pag-uusap. Napalingon ang lahat sa batang nakatayo sa gilid ng silid. Suot ang kupas at hindi kasukat na damit. Ang sapatos ay pudpod. Ang tindig ay tensyonado, ngunit may tapang. Walang takot na ginambala ang pinaka-eksklusibong charity event ng lungsod. Tahimik na nakatayo si Chiara Jimenez sa may bungad ng pangunahing bulwagan. Ang mga matay nakatuon sa makinang na Steinway grand piano sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw kristal. Ang kanyang kasuotan, maluwag at payak, ay kapansin-pansing salungat sa mamahaling mga bestida at makikinis na kasuotang panlalaki sa paligid. Mahigpit niyang yakap ang luma at kupas na backpack na para bang iyon ang tanging pananggan niya. Paano siya nakapasok dito? Bulong ng isang babaeng may kulay pilak ang buhok, bahagyang hinigpitan ang hawak sa kanyang baso ng champagne. Nasaan ang seguridad? Singhal naman ng isa pa, ang event ay para sa mga kabataang kapuspalad, isang bagay na hindi nakaligtas sa pansin ni Chiara. Ilang araw na siyang palipat-lipat ng tirahan at nang makita niya kaninang umaga ang paghahanda para sa okasyon, may kung anong bumalot sa kanyang damdamin at nagtulak sa kanyang subukang pumasok. Lumapit ng dahan-dahan si Beatrice de la Cruz, ang tagapangasiwa ng gabi at tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya. Sa edad na 45, siya ang larawan ng kayamanan at edukasyon, lubos na kumbinsido sa kanyang mataas na katayuan sa lipunan. "Iha," sabi niya na may peking matamis ng ngiti, "hindi ito ang lugar para sa'yo. May McDonald's ilang kanto mula rito." "Gusto ko lang pong tumugtog," sagot ni Chiara, mas matatag na ngayon ang tinig. "Isang kanta lang, kapalit ng pagkain." May ilan nang nagsimulang matawa sa paligid. Tingin niya marunong siyang magpiano? Ani ng isang lalaki sa matulis na navy blue na suit habang tumatawa. Baka nga hindi niya alam nasaan ang Middle Sea. Ang mga bata ngayon, isang pelikula lang ang mapanood, akala mo henyo na, sabat ng isang babaeng kunwaring may simpatiya. Pero hindi bumaba ang tingin ni Chiara. May kakaiba sa kanyang tindig, tahimik pero matatag, na tila hindi tugma sa kanyang kalagayan. Para bang may lihim siyang taglay na hindi maunawaan ng sinuman sa silid. Sa likurang bahagi ng bulwagan, nakamasid si Dr. Alberto Herrera, isang kilalang pianist at hurado sa mga kompetisyon. Napansin niya kung paano tumingin ang bata sa piano, hindi lamang may paghanga, kundi may malalim na pag-unawa, isang koneksyon, isang bagay na bihira niyang makita kahit sa pinakamahusay niyang mga estudyante. "Beatrice," marahang sabi niya habang lumalapit, "siguro dapat natin siyang hayaan. Hindi ba't ang gabi na ito ay para bigyan ng pagkakataon ng mga batang may talento?" Tumawa si Beatrice, matalim at mapanukso ang tunog. "Naku Alberto, tingnan mo naman siya. Ang mga batang katulad niyan, hindi yan tinuturuan magpiano. Hindi yan posible." Hindi nila alam, lumaki si Chiara na napapalibutan ng musika. Ang kanyang lola, isang mahusay na pianist na hindi kailanman nabigyan ng pagkilala dahil sa pagiging mahirap, ang naging tanging guro niya. Nang bawian ng buhay ang kanyang lola at mailipat siya sa foster care, bit-bit niya ang kirot ng pagkawala at ang di pa niya lubusang nauunawang galing sa musika. Sa mundong tanging kahirapan lang ang nakikita sa kanya, tumindig si Chiara bilang isang taong nakaranas ng tunay na hirap at nakahanap ng katahimikan sa tunog ng sarili niyang imahinasyong tugtugin. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri, tila tumutugtog ng hindi nakikitang piyesa, isang maliit na gawi na nakatulong sa kanya sa pinakamatitinding panahon. Kung ang kwentong ito ng tapang at pag-asa ay tumimo sa puso mo,
Huwag kalimutang i-follow ang channel para malaman kung paano ang isang simpleng tanong ay pipigil sa isang mapanghusgang karamihan at magpapakita ng isang talento na babaligtad sa kanilang paniniwala tungkol sa tunay na potensyal. Nag-cruise ang mga braso ni Beatrice at pumukaw ng atensyon ang kanyang pakutyang tawa. Para bang isang nakakatawang biro lang ang narinig niya. Sige iha, ani niya, bawat salita'y puno ng pangungutya. Kung ipagpipilitan mo, gumawa tayo ng kasunduan. Pwede kang tumugtog, pero ayon sa mga patakaran ko, napatutok ang lahat, ramdam ang tensyon at eksenang parating. Mahilig si Beatrice sa spotlight, lalo na kapag maaari siyang magkunwaring mapagbigay sa harap ng ibang elitista. Una, sabi niya, itinaas ang isa niyang perpektong ginupit na daliri. Iisa lang ang piyesang tutugtugin mo at kami ang mamimili. Ikalawa, dagdag niya saglit na tumigil para sa epekto. Kapag mahusay ang tugtog mo, ako mismo ang magpapakain sa iyo ng buong hapunan. Pero ang boses niya ay lumakas habang may mapanuyang ngiti. Kapag pumalpak ka, gaya ng alam nating lahat na mangyayari, lalabas ka agad at huwag ka nang babalik pa para istorbohin ang mga matinong tao. Grabe naman, bulong ng isang matandang babae sa likod, pero nalunod ang tinig niya sa tawanan at panlalait ng karamihan. Hindi kumilos si Chiara, ang mga matay nakatitig pa rin sa piano. Sa kaloob-looban niya may gumalaw, isang alaala na sumanib sa kasalukuyan. Halos marinig niya ang malambot at mainit na tinig ng kanyang Lola Rosa. Kapag sinusubukan kanilang maliitin, hayaan mong musika ang magsalita para sa iyo, mahal ko. Hindi nagsisinungaling ang musika. Wala siyang pakialam kung sino ka. Tinatanggap ko, sabi ni Chiara, kalmado at buo ang loob ng kanyang tinig. Matalim ang pagtingin ni Dr. Herrera sa kanya, halatang nahuhumaling. May kakaiba sa paraan ng pagtindig ng bata, sa pagtingin nito sa piano, may kung anong gumising sa kanya. Sa 3 dekadang paghusga ng mga pianist, natutunan niyang kilalanin ang tunay na kahusayan. At ang batang ito, nakatayo mag-isa sa gitna ng malamig na tingin, ay biglang nagpakita ng ganoong kislap. Napakaganda! Palakpak ni Beatrice habang lalong lumalapad ang ngiti. Ngayon, pumili na tayo ng piyesa. Anya, tumingin sa paligid para maghanap ng pinakamahirap at nakakahiya na kantang maiisip niya. Napako ang kanyang tingin kay Ricardo Ortega, isang bar pianist na kilala hindi sa galing kundi sa pagiging masigla. Ricardo, mahal, malambing na tawag ni Beatrice, ano sa tingin mo ang magandang piyesa para sa ating munting manunugtog? Ngumiti si Ricardo, halatang aliw sa sitwasyon. Bakit hindi For Elise ni Beethoven? Sagot niya. Yan ang unang tinutugtog ng lahat sa tuwing humahawak ng piano. Kung may alam man siya, dapat kayanin niya yan, dagdag pa niya. Tumawa ang karamihan. Bagamat madalas ituring na piyesa para sa baguhan, alam ng mga tunay na pianist kung gaano kahirap itong tugtugin ng perpekto. Hindi sapat ang malaman ng mga nota. Kailangan nito ng banayad na haplos, ganap na kontrol at tao ng pagsasanay. Perpektong patibong ito. Kung alam lang ni Chiara ang kaunti, madali siyang magkakamali. Kung wala siyang alam, baka hindi siya makapagsimula. Mainam na pagpili, palakpak ni Beatrice. Kahit sinong batang nakaisang aralin lang sa piano, alam na yan, kaya kung pumalpak siya, wala siyang palusot. Tahimik na tumango si Chiara at nagsimulang lumakad papalapit sa piano. Bawat hakbang ay tila may taglay na tahimik na lakas na nagpakilos sa ilan sa mga bisita sa likuran. May kakaibang pakiramdam. Walang batang kasing edad niya ang dapat may ganong klaseng katahimikan at dignidad habang pinapahiya sa publiko. Nang marating niya ang bangko, mahinahon at eksaktong inayos niya ito, gaya ng isang sanay na sanay. Biglang kinilabutan si Dr. Herrera. Hindi ito kilos ng baguhan,
Ngunit si Beatrice yumuko sa mga bisitang katabi niya at pabulong na sinabi, "Tingnan niyo yan, hindi nga marunong umupo ng maayos. Hindi pa yan siguro nakakakita ng tunay na piano." Pero kabaligtaran ang napansin ni Dr. Herrera. Ang paraan ng pag-aayos ng bangko, ang tuwid na likod ni Chiara, ang elegante at tamang posisyon ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga tekla, pawang palatandaan ng malalim na pagsasanay. Habang umuupo si Chiara, bumalik sa kanya ang mga alaala na parang rumaragas ang baha. Ang kanyang lola, si Rosa Jimenez, ay isa sa mga unang pianistang mula sa mahirap na pamilya na nagtangkang makapasok sa City Conservatory noong dekada 60. Bagamat hindi matatawaran ang kanyang galing, nanatiling sarado ang pinto sa kanya dahil lamang sa kakulangan sa yaman at koneksyon. Sa halip, nagturo si Rosa ng musika sa mga batang kapitbahay mula sa kanilang simpleng tahanan gamit ang isang lumang upright piano na nagsilbing pintuan sa mundo ng klasikong musika. Ang musika ay wika ng buong mundo, Chiara, madalas sabihin ni Rosa, habang marahang ginagabayan ang munting mga daliri ng apo sa tekla. Kapag galing sa puso ang tugtog mo, naririnig ito ng kaluluwa, hindi ng mata. Ginugol ni Chiara ang napakaraming oras sa lumang piano na iyon, natutunan hindi lang ang teknik, kundi kung paano ibuhos ang damdamin sa bawat nota. At nang pumanaw si Rosa at nawala ang lahat kay Chiara, nanatili ang musika kahit sa imahinasyon lang habang tahimik siyang tumutugtog sa dilim ng mga tirahang pansamantala. "Inaantay ka na namin," singhal ni Beatrice sabay tapik ng mga daliri sa mesa. "O sumuko ka na ba agad?" Hindi sumagot si Chiara. Huminga lang siya ng malalim at inilapat ang kanyang mga kamay sa keyboard. Sa mismong sandaling humawak ang kanyang mga daliri sa mga tekla, parang may muling nabuhay sa loob niya. Matagal na siyang hindi nakakatugtog ng totoong instrumento at ngayong muli niyang naramdaman ito, parang may nawawala sa kanya na biglang bumalik. Tumunog ang unang nota, malinaw, dalisay at puno ng kontrol, na bigla ang lahat. Hindi ito parang galing sa baguhan, ito'y puno ng kumpiyansa, linis at husay. Bahagyang lumapit si Dr. Herrera na bighani. Ang notang iyon ay perpekto, ang diin, ang tunog, ang tono, lahat ng pinagsisikapang makamit ng isang pianist sa loob ng maraming taon. "Swerte lang," bulong ni Beatrice, pero may pag-aalinlangan na sa kanyang boses. Nagsimula ng tugtugin ni Chiara ang pambungad na bahagi ng Für Elise at mula sa unang mga taktika pa lang, naging malinaw na hindi ito tsamba. Parang likas sa kanya ang bawat galaw, walang sablay, walang pag-aatubili, ang bawat parirala, bawat pagbabago, bawat gamit ng pedal, pawang may kasanayan at damdamin. Pero higit pa sa galing teknikal, may lalim sa kanyang tugtog, may damdamin sa bawat hugis ng linya ng musika, sa bawat katahimikan sa pagitan ng mga nota na nagpamangha kahit kay Dr. Herrera. Hindi lang ito bata na mahusay tumugtog, isa itong tunay na kaluluwa ng isang alagad ng sining. Nababalot na ng katahimikan ang buong silid. Hindi na gumagalaw ang mga baso, naputol ang mga usapan at kahit ang mga waiter ay napatigil. Lahat ay nakatuon sa batang nasa piano, hinahatak ng kagandahan ng kanyang musika. Nagsimulang makaramdam ng paninikip si Beatrice sa tiyan. Hindi ito ang inaasahan niya. Sa halip na mapahiya si Chiara, may ibang bagay siyang nilikha, isang bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Habang tumutugtog si Chiara, ganap na nilamon ng musika na dumadaloy sa kanya na parang agos. Unti-unting sumibol sa isipan ng bawat isa ang iisang tanong. Sino ba talaga ang batang ito? Anong katotohanan ang ipinapahayag niya sa pamamagitan ng kanyang tugtog? Nang marating ni Chiara ang mas mahihirap na bahagi ng piyesa, naramdaman ni Dr. Herrera na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. 4 na dekada ng paghusga sa talento ang humubog sa kanyang pakiramdam at ang nasasaksihan niya ngayon ay hindi maipaliwanag.
Hindi lang basta mahusay ang pagtugtog ng bata, ito'y pambihira. Tinugtog ni Chiara ang mabilis na pababang mga arpeggio, bahagi ng piyesang kinaiinisan ng kahit mga veteranong pianist nang may kahinhinan at galing. Bawat nota ay may layunin, bawat paghinto ay sinadya. Ang damdaming isinasalin niya sa musika ay higit sa kanyang edad. Namangha si Dr. Herrera habang pinanood si Chiara gamitin ang damper pedal na parang isang bihasang concert pianist. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili habang lalong lumalapit. Si Beatrice naman na natiling nakatayo sa di kalayuan, ngunit unti-unti nang nakaramdam ng tunay na kaba. Nagbago ang hangin sa paligid. May nangyayari at hindi na ito kontrolado ng kanyang mga kamay. Wala nang nagsasalita, ni isang bulong ay hindi na umalingaw-ngaw sa bulwagan. Maging ang mga waiter ay tila natigilan, hindi makagalaw, hawak pa rin ang kanilang mga tray. Tuluyang nilamon ng hindi inaasahang pagtatanghal na nagbago sa gabi mula sa isang marangyang pagtitipon tungo sa isang di inaasahang konsyerto. Baka kinabisa lang niya yan mula sa YouTube tutorial. Sigaw ni Beatrice, umaasang maririnig siya ng iba. Pilit ang kumpiyansa sa kanyang tinig habang sinusubukang mabawi ang sandali. Ang mga bata ngayon, ginagaya lang ang mga nakikita nila online. Ngunit hungkag ang kanyang mga salita, mahina kumpara sa katotohanang unti-unting nahahayag sa kanilang harapan. Ang ginagawa ni Chiara ay hindi basta panggagaya, ito ay mas malalim. Hindi lang ito tungkol sa pagtugtog ng tamang nota, ito'y tungkol sa pag-unawa sa mga ito, sa pagdama, sa pagbibigay ng totoong damdamin. At ang ganitong pagpapahayag ay hindi makukuha sa panonood lang ng video. Ito'y bunga ng mga taong pag-aaral, ng karanasan at ng pagmamahal. Nasaksihan na ni Dr. Herrera ang napakaraming batang may talento. Nakakita na siya ng mga 5 taong gulang na kayang tumugtog ng Mozart at mga kabataang nakakayanan ang Rachmaninoff na parang wala lang. Pero ito, ang ginagawa ni Chiara, ay ibang-iba. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganito, kasakdal na pagsasanib ng walang kapintasan na teknik at tunay na emosyonal na lalim sa isang batang dumaan sa matinding paghihirap. Narating ni Chiara ang emosyonal na rurok ng Furilis. Ang bahaging muling bumalik ang pangunahing tema ngayon ay mas matindi pagkatapos ng masalimuot na mga palamuti. Lumilipad ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mga tekla ng parang likas, na para bang libu-libong oras na ng pagsasanay ang ginugol niya. Walang paraan para mapeke ang ganong klaseng ugnayan sa isang instrumento. Makakamit mo lang ito sa pamamagitan ng panahon, pagsisikap at debosyon. Habang dinadala siya ng musika, dumaloy din ang mga alaala kay Chiara. Parang tahimik na agos sa ilalim ng ibabaw. Halos marinig niya muli ang mainit at matatag na tinig ng kanyang lola, si Rosa. Ang musika, anak, hindi lang tungkol sa tamang mga nota, tungkol yan sa pagkuwento ng istoryang ikaw lang ang makakapagsabi. Hindi lang guro si Rosa, isa siyang tagapagbukas ng pananaw. Siya ang unang nakakita ng kakaibang kakayahan sa maliliit na daliri ni Chiara bago pa man ang iba. Ipinanganak noong 1940, lumaki si Rosa sa panahong isinara ang mga konserbatoryo at pangunahing entablado para sa mga taong walang pera o koneksyon. Ilang beses siyang sinarhan ng pinto, gaano man kahusay ang kanyang talento, kaya siya mismo ang nagbukas ng mga pinto. Ginawa niyang sagradong tahanan ang kanyang maliit na bahay kung saan natutuklasan ng mga batang kapitbahay na ang klasikal na musika ay para rin sa kanila. Sasabihin nila sa iyong hindi para sa ating uri ang mundong to. Madalas niyang sambitin habang inaayos ang pagkakaupo ni Chiara sa piano bench. Yung walang tamang apelyido, walang koneksyon o yaman. Pero anak, ang musika, hindi yan namimili ng pinanggalingan. Totoo lang ang sinasabi niyan.
Sa unang 8 taon ng kanyang buhay, hindi lang mga nota at galaw ng daliri ang natutunan ni Chiara. Isinapuso niya ang espiritu ng musika ng kanyang lola. Ang paniniwalang bawat kompositor ay may natatanging mensahe. Si Chopin ay umaawit ng pananabik, si Beethoven ay kumukulog ng pakikibaka at tagumpay, si Mozart ay kumikislap ng masiglang tuwa. Pero higit sa lahat, itinuro ni Rosa sa kanya na ang kanyang sariling boses ay mahalaga rin. Pagkatapos, biglang pumanaw si Rosa dahil sa atake sa puso at gumuho ang mundo ni Chiara. Nawala ang pamilya niya, ang kanyang tahanan, ang kanyang piano at ang musikang nagbibigay saysay sa kanyang buhay. Dinala siya ng foster care sa lugar na malayo sa lahat ng minahal niya. Sa loob ng 4 na taon, ang tanging piano niya ay ang kanyang isipan, mga imahinaryong tekla na tinutugtog niya sa malamig na katahimikan ng mga shelter. Pero ngayon, sa kakaibang ginintuang sandaling ito sa Continental Hotel, lahat ay bumalik. Bawat leksyon, bawat pagwawasto, bawat bulong ng pagmamahal at paghikayat mula kay Rosa ay dumaloy muli sa kanyang mga daliri, parang ilog na muling nakahanap ng daan pauwi. Namangha si Dr. Herrera habang pinapanood si Chiara na nilalapitan ang huling bahagi ng piyesa. Ang paraan ng kanyang pagkokontrol sa pagbabago ng lakas ng tunog mula sa pinakamahinang pianissimo tungo sa buo at masaganang crescendo tapos bumalik muli sa banayad na alaala ng pambungad ay nagpapakita ng lalim ng pagkaunawa sa musika na inaabot ng mga veteranong manunugtog sa loob ng ilang dekada. Nakikita mo ba ito? Bulong ni Dr. Herrera sa kasamahang propesor ng piano. Ang batang ito, hindi lang siya may talento, iba siya, isang pambihirang nilalang. Si Beatriz de la Cruz ay unti-unting nawawala ng kumpiyansa. Lahat ng kanyang isinakatuparan ang malupit na laro upang mapahiya ang isang batang gutom ay bumaliktad. Sa halip na patunayan ang kanyang pagiging tama, si Chiara ang nagpapakita sa buong silid kung gaano sila lahat nagkamali. Kung gaano siya nagkamali. Isa lang itong panlilinlang, bulong ni Beatriz sa maliit na grupo sa tabi niya. Imposibleng natutunan niya yan mag-isa, siguradong nagkaroon siya ng mamahaling private lessons. Ngunit kahit lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang iyon, hindi na siya mismo naniniwala. Ang nakita niya, ang paraan ng pagtugtog ni Chiara, ang damdaming isinaboy niya sa bawat nota, ay hindi isang bagay na mabibili ng pera. Hindi lang basta magaling ang batang ito. Tumutugtog siya gamit ang puso, pusong hinubog ng karanasan, ng sakit, ng pagmamahal. May lalim ang kanyang pagtugtog na hindi kayang ituro ng marangyang pagpapalaki. Narating na ni Chiara ang huling bahagi ng Für Elise. Ang mga huling chord ay sobrang banayad, sobrang eksakto ang tiyempo, kaya marami ang napigil ang hininga, ayaw gambalain ang mahika. At nang tuluyang mawala sa hangin ng huling nota na natiling nakalutang ang kamay ni Chiara sa ibabaw ng mga tekla, parang ayaw niyang tapusin ang koneksyon sa piano. Dahan-dahan, humarap siya sa tahimik na silid. Wala na ang batang nahiyang humingi ng pagkain sa may pintuan. Ang nasa harapan nila ngayon ay isang batang alagad ng sining na inangkin ang kanyang lugar sa mundo sa pamamagitan ng musika, isang wikang nauunawaan ng lahat. Si Dr. Herrera ang unang gumalaw, pinagtagpo niya ang kanyang mga palad sa isang mabagal at marangal na palakpakan. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan na parang malayong kulog. Isa-isa, sinundan siya ng iba. Maya-maya pa, ang buong bulwagan ay napuno ng tapat at makapangyarihang palakpakan na tila yumanig sa mga pader ng Grandeng Hotel. Napalibutan si Beatriz ng lumalalang takot. Ang dapat sana'y pampublikong kahihiyan ay naging tagumpay. Inihanda niya ang entablado upang kutyain ang isang batang gutom. Ngunit ngayoy nasasaksihan niyang ang batang iyon ang sentro ng paghanga at pagkamangha.
At mas masaklap, nakita niya ito sa mga mukha sa paligid niya. Isang di binibigkas na tanong ang unti-unting lumilitaw, parang aninong umaangat. Kung mali sila kay Chiara, ano pa kaya ang mga mali nila? Tahimik lang si Chiara sa kanyang upuan, malambot ngunit matatag ang tingin. Hinayaang dumampi sa kanya ang palakpakan, parang mahinang ulan matapos ang matagal na tagtuyot. Sa likod ng kanyang mahinahong anyo, may bago nang nabubuo. Hindi ito kayabangan, kundi isang malalim at lumalalim na pagkaunawa sa sariling lakas. Napatunayan na niya ang punto niya at alam niya ito, pero ramdam din niya na ito'y simula pa lamang. Lumapit ng dahan-dahan si Dr. Herrera sa piano, ang mukha ay puno ng paggalang at profesional na pagkabighani. "Iha," aniya mahinahon, "maari ko bang itanong kung saan ka natuto? Dapat kakaiba ang nagturo sa'yo." Tumingin si Chiara ng diretso sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon hinayaang umangat ang dalamhati ng nakaraang 4 na taon. "Ang lola ko po ang nagturo sa akin," sagot niya halos pabulong. Sabi niya, "Ang musika ang tanging bagay na hindi kailanman mananakaw sa akin." Para kay Dr. Herrera, tila kidlat ang kanyang mga salita. Hindi isang kilalang akademya, hindi isang elitistang guro, kundi ang pagmamahal at karunungan ng isang lola. Hindi pera o pribilehiyo ang humubog sa kanyang talento, kundi pamilya, pananabik at katatagan. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaang landas tungo sa tunay na kadakilaan ay biglang nabago ng isang 12 taong gulang na batang muling nagbigay kahulugan sa pagiging pambihira. Kahit napupuno pa ng paghanga ang silid na pagtanto ni Chiara na may nagbago. Tumawid na siya sa isang punto kung saan wala nang balikan. Hindi na siya pwedeng ituring lang bilang isang batang desperado sa pagkain. Naipakita na ng kanyang musika kung sino siya, ang kanyang lalim, ang kanyang katotohanan. At ngayon, habang nakatuon sa kanya ang lahat ng mata, kailangan na niyang pumili. Tatanggapin ba niya ng buo ang liwanag at ipakita sa mundo kung gaano kalakas ang isang walang pangalan na may bit-bit na mga pangarap ng maraming henerasyong hindi narinig? Lumapit pa si Dr. Herrera, ngayon ay mas may paggalang kaysa pagkamausisa. Para bang lumalapit sa isang bagay na sagrado. "Iha," sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses, "may isang mahalagang tanong akong kailangang itanong. Ano ang buong pangalan mo?" "Chiara Jimenez," sagot niya, walang pag-aalinlangan, tangan pa rin ang parehong panatag na tindig na taglay niya buong gabi. Pagkarinig nito, tila natigilan si Dr. Herrera. Lumaki ang kanyang mga mata, bahagya siyang umatras, labis na nabigla. "Jimenez, Rosa Jimenez, apo ka ba niya?" Tahimik na tumango si Chiara at tinakpan ni Dr. Herrera ang mukha gamit ang 2 kamay. "Diyos ko," bulong niya. Si Rosa Jimenez ang isa sa pinakadakilang pianistang nakita ng bansang ito. Karapat-dapat sana siyang tumugtog sa pinakamalalaking entablado ng mundo. Ngunit naputol ang kanyang tinig, puno ng luma, ngunit sariwang lungkot. Tinanggihan siya ng mundo dahil hindi siya galing sa yaman o katayuan. Si Beatrice, nananatili pa rin sa malapit, ay napakunot ang noo at lumapit, halatang nababalisa. "Alberto, ano bang sinasabi mo? ¿Quién es Rosa Jimenez?" Humarap si Dr. Herrera sa kanya, ang mukha ay halong gulat at pagkadismaya. "Beatrice," sabi niya nang may di makapaniwala, "si Rosa Jimenez ay isang alamat, isang maestro ng piano na isinara ang pinto sa mga konserbatoryo at concert hall dahil lang wala siyang pera o tamang pinanggalingan. Hindi siya isinilang sa pribilehiyo, kaya isinara nila ang mga pintuan sa kanyang talento. Pero naging isa siya sa pinakarespeto at hinahanga ang pribadong guro sa buong bansa. Ang mga estudyante niya ang naging mga concert pianist, kompositor, propesor. Nagsimulang kumalat ang mga bulong sa buong bulwagan. Ilang bisita ay nagsimulang maglingunan. Ang ilan ay tila naaalala
ang pangalan mula sa mga lupon ng musika o mula sa mga kwento noon sa mga konserbatoryo. Si Rosa Jimenez ay kilala bilang isang guro na hindi lang nagtuturo ng musika, kundi humuhubog ng mga tunay na alagad ng sining. Ginagawa niyang katalinuhan ang dedikasyon, ngunit nangyari iyon maraming dekada na ang nakalipas. Kahit totoo man yan, mabilis na sabi ni Beatrice, naging depensibo ang kanyang tono. Hindi nito binabago ang katotohanang ang batang ito ay basta na lang pumasok mula sa lansangan, humihingi ng pagkain sa isang pribadong okasyon. Doon na tumayo si Chiara mula sa bangko. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, binitawan niya ang tahimik at may pag-aalalang tindig na kanyang bitbit. Tumindig siya ng tuwid, taglay ang isang kalmadong dignidad na nagpaatras sa ilan sa mga bisita nang hindi nila namamalayan. Hindi na siya humihingi, siya na ngayon ang may hawak ng sandali. Ginang de la Cruz, sabi ni Chiara, malinaw at matatag ang tinig. Tama po kayo sa isang bagay, hindi ko dapat narito ngayong gabi. Tumigil siya sandali, hinayaang lumalim ang katahimikan. Dapat nasa New York ako, sa Carnegie Hall. May resital ako roon sa susunod na linggo. Biglang natahimik ang buong silid, para bang sabay-sabay silang napigil ang paghinga. Ako po, si Chiara Jimenez, pagpapatuloy niya, at ako ang pinakabatang classical pianist na tinanggap sa Juilliard Young Artists Program. Ako rin po ang kasalukuyang pambansang kampyon sa classical piano sa ilalim ng edad 15. Muling tumigil si Chiara, hinayaan ang bawat salita na lumubog sa isipan ng mga naroroon. Hindi po ako pumasok dito ngayong gabi dahil kailangan ko ng pagkain o limos. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako narito. Lumiwanag ang mga mata ni Dr. Herrera habang biglang nagsanib ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isipan. Yung dokumentaryo, bulong niya, ikaw yung gumagawa niyon. Tumango si Chiara. Oo, nakikipagtulungan po ako sa PBS para sa isang dokumentaryo tungkol sa pagkiling at ang pag-access sa sining. Hiningi ng aking producer na dumalo ako sa mga fundraising events tulad nito na kabihis bilang batang nangangailangan upang makita kung paano talaga tratuhin ng mga may kapangyarihan ang mga taong sinasabi nilang tinutulungan nila. Isang kolektibong buntong hininga ang lumipad sa silid. Parang kidlat ang epekto ng kanyang mga salita. Namutla ang mukha ni Beatrice. Ibig mong sabihin, kinukunan mo kami ng video. Kalma ang tango ni Chiara. Oo, lahat ng nangyari ngayong gabi ay naitala, audio at video, high definition, maingat ang pagkakabit. Bawat salita, bawat reaksyon, dokumentado. Nagpanik ang mukha ni Beatrice. Napalingalinga siya, hinahanap ang mga kamera o anumang palatandaan na isa lang itong biro. Illegal to, sigaw niya. Hindi mo pwedeng basta-basta kunan ng video ang mga tao nang walang pahintulot. Sa totoo lang, sabat ni Dr. Herrera, malamig ang tinig na may halong kasiyahan. Nagbigay ka ng pahintulot noong bumili ka ng ticket para sa event na ito, pumirma ka sa release form. Naka-indicate doon na maaaring i-film ang okasyon para sa edukasyonal o dokumentaryong layunin. Nasa fine print mismo, ngumiti si Dr. Herrera, tuyong ngiti ngunit puno ng kaalaman. Wala namang nagbabasa ng fine print, hindi ba? Sa paligid biglang tumaas ang tensyon. May ilan nang nagsimula ng magbulungan. Ang iba'y dali-daling kinukuha ang cellphone upang silipin ang kanilang digital ticket at hanapin ang sinasabi. Parang alon ng pagkalat ng takot sa buong silid. Ang unang bahagi ng dokumentaryo, pagpapatuloy ni Chiara, mahinahon pa rin sa kabila ng lumalakas na kaguluhan. Ay tutuon sa kung paanong kadalasan ay binabaliwala ang potensyal dahil lang hindi ito nakaayos sa paraan na inaasahan ng mga pribilehiyo. Ang ikalawang bahagi ay ipapakita kung paano tumutugon ang mga nagsasabing sumusuporta sa sining kapag ang tunay na talento ay nagmumula sa hindi inaasahang lugar. Tiningnan niya ang bawat mukha sa silid. Ang tanging ginawa ko, anya, ay ipakita ang inyong tunay na asal noong akala ninyong walang nakakakita.
Lumapit si Doktor. Herrera, ang mukha ay puno ng respeto. Maaari ko bang malaman anong balak mo sa footage na ito? Ibo-broadcast po ito sa buong bansa sa susunod na buwan, tugon ni Chiara. Pero naglalabas na rin ako ng mga maiikling clip sa YouTube channel ko. Yung pinakahuli, kinunan sa isang kaparehong gala sa Boston, lampas 2 milyon at kalahating views na. Tumigil siya muli, hinayaang lumubog ang bawat salita. Ipinapakita ng mga video na ito ang kaibahan ng mga totoong sumusuporta sa sining. At ng mga nagpapanggap lang habang hawak pa rin ang parehong pagkiling na sinasabi nilang nilalabanan nila. Unti-unting napalitan ng pagkabahala ang dating pagkailang sa buong paligid. Lahat ng paningin ay nakatuon na kay Beatrice. Sa loob lang ng ilang araw, milyon-milyong tao ang makakapanood ng kanyang kalupitan, kayabangan at pangmamaliit sa isang batang may talento. Magiging simbolo siya ng elitismo, pagkukunwari at kahihiyan. Ginang de la Cruz, sabi ni Chiara, malakas at malinaw ang tinig, pumuno sa katahimikan ng silid. Buong gabi ninyo akong pinaramdam sa salita at sa gawa na ang mga katulad ko ay hindi kabilang dito. Hindi kami mahalaga, na wala kaming mayaambag sa mundo ninyong puno ng sining at mataas na lipunan. Lalo pang tumatag ang kanyang tono, pero simula bukas, buong mundo na ang makakaalam kung sino talaga kayo. Tinangkang magsalita ni Beatrice. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang bigat ng kahihiyan at ang matinding pagkaunawa sa kung ano ang paparating ay nagpatahimik sa kanya. Tila pinatigil ang lahat ng kanyang kilos. Lumingon si Doktor. Herrera, pinagmamasdan ng iba. Maputla ang mga mukha nila, tensyonado at takot. Ilan na sa mga ganitong event ang naitala mo? Tanong niya. Ito na ang pang-12, sagot ni Chiara. At sa bawat isa, pare-pareho ang pattern. Mga taong nagsasabing mahalaga sa kanila ang sining at oportunidad, pero agad na hinuhusgahan ang sinumang hindi pasok sa inaakala nilang itsura ng talento. Minsan pang humarap si Chiara kay Beatrice, hindi natitinag ang kanyang tingin. Ang kaibahan natin, Ginang de la Cruz, ay ito. Pagkatapos mamatay ang lola ko, totoo pong natulog ako sa mga shelter. Naranasan ko ang tunay na hirap. At ang natutunan ko sa panahong yon ay ito, ang dignidad ay hindi nagmumula sa yaman o estado sa lipunan. Galing yon sa kung paano mo tratuhin ang kapwa mo, lalo na kapag akala mong walang nakakakita. Ganap ang katahimikan, walang naglakas loob na magsalita. Alam ng lahat sa silid ang katotohanan, wala ng paliwanag o depensa na sapat, at sa lalong madaling panahon, wala na ring paraan para itago ito. Maingat na binuksan ni Chiara ang kanyang backpack at inilabas ang isang maliit na recording device. Halos hindi pansin, ngunit ngayong gabi makapangyarihang patotoo. Itinago niya ito pabalik at naiwan sa hangin ang isang tanong na tila usok na lumulutang. Ilan pa kaya, ilan pang mapagmataas at mapanghusgang tao ang naihayag na ng batang ito na minsan nilang minamaliit? 6 na buwan nang lumipas, nakatayo si Beatrice de la Cruz sa bintana ng kanyang maliit at payak na apartment. Tahimik na pinapanood habang huminto ang isang makinis na limousine sa harap ng Carnegie Hall. Bumaba si Chiara Jimenez, maliwanag ang ngiti sa suot niyang eleganteng concert dress, kumakaway sa grupo ng mga taga-suporta bago pumasok sa engrandeng pasukan. Ngayong gabi, siya ang tutugtog bilang pinakabatang soloista ng buong season. Ang dokumentaryong Faces of Discrimination ay naging viral, higit 15 milyong views sa YouTube lamang. Ipinalabas ito sa pambansang telebisyon, tinalakay sa mga universidad at pinuri sa mga samahan ng kultura sa buong bansa. Si Beatrice ang naging mukha ng elitistang pagkukunwari. Tinanggal siya sa lahat ng posisyon sa mga organisasyong makakawanggawa. Ang marangyang mundo na dati niyang pinamumunuan ay tuluyang lumayo sa kanya.
Bumagsak ang kanyang event business, nawala ang lahat ng importanteng kliyente. Ngayon nagtatrabaho na lamang siya bilang legal assistant sa isang maliit na law office, tahimik na sinusubukang muling buuin ang reputasyon na baka hindi na muling mabawi. Samantala si Dr. Herrera ay naging opisyal na mentor ni Chiara, ginagabayan siya sa masalimuot na mundo ng profesional na karerang musical. Ang Continental Hotel na pinahiya dahil sa papel nito sa iskandalo ay naglunsad ng bagong scholarship fund para sa mga batang musikero mula sa mahihirap na pamilya at ginawang ambasador si Chiara. Walang pakialam ang musika sa kulay ng balat mo, sa laman ng bank account mo o sa pinanggalingan mo, sabi ni Chiara sa kanyang unang pambansang panayam matapos ipalabas ang dokumentaryo. Ang kinikilala lang ng musika ay katapatan at pagmamahal. At kung meron ka ng pareho, walang makakapigil sa iyo. Ang epekto ng kanyang kwento ay lumampas pa sa isang pagtatanghal. Nagbukas ang mga paaralan ng musika sa buong bansa ng mga outreach program. Nagbago ang pulisiya sa admissions ng mga konserbatoryo. Daang-daang batang may talento mula sa mahihirap na pamilya ang sa wakas ay nabigyan ng tunay na pagkakataong maipakita ang kanilang kakayahan. At habang pinapanood ni Beatrice si Chiara na tinatanggap ang kanyang nararapat na lugar sa entabladong iyon, naunawaan niya ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Ang dignidad at talento ay hindi nabibili. Hindi ito namamana at lalong hindi ito dapat hinuhusgahan base sa kulay ng balat o estado sa lipunan. Hindi kinailangan ni Chiara ng paghihigante. Ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang patunayan na ang tunay na kadakilaan ay laging lumilitaw kahit ilang pader pa ang humarang dito. Kung ang kwento ng katatagan at tagumpay na ito ay tumama sa puso mo, huwag kalimutang isubscribe ang channel para sa mas marami pang makapangyarihang kwento na nagpapaalala sa atin. Ang tunay na kahusayan ay hindi humihingi ng permiso at kailanmay hindi ito nagtatago ng matagal.